Hey listeners, before we get into this episode, I just want to share something with you guys. We have actually partnered with Clever.fm to take this community to the next level. So kung itatanong nyo kung ano ang Clever.fm, so it is a podcast app where you can listen to each episode that you like and engage in meaningful discussions with me and your fellow members of the community. You can also search for each episode that suits your needs, and at the same time, you can take private notes, highlight episodes that you want to share with your friends on social media. Check out Clever.fm by downloading it at the App Store or Google Play Store. Experience podcast listening like you've never experienced it before. So see you there, and thank you so much, Clever FM, for partnering with our show. So back to this episode, guys. See you there. Chill Talk. Chill Talks. Welcome to Chill Talks Podcast, your companion in your chill time. And so, hello everyone, and welcome to another episode of Chill Talks Podcast, where we discuss anything and everything over a cup of coffee. So I am your host, PJ, and joining me this time sa magandang Rusty Cafe here in Daet, Camarines Norte is one of the pioneers of Bicol rap here in the Bicol region. Let us all welcome Chano Wolfgang. Thank you so much for thank you pre for for accepting my invitation. So, ano tawag nito? Let's just jump into it kasi for sure sa mga hindi nakakakilala na sa'yo ngayon, kasi off-air na pag-usapan natin na dami ka ng interviews noon, pero recently ay hindi ka na masyado umaattend sa interview. So, to our newer audiences, paano ka nagsimula sa inyong rapper journey? Yung pinakasimula talaga. Yung pinakasimula talaga. Contest pre. Contest. As in, yung grupo ko ngayon, contest, kailangan mong manalo sa contest para makapasok ka sa kanila. Kasi, alam mo yung LCC? LCC Mall. Every September, may contest ang grupo ko na ganun. Sumali kami, pero hindi ako nanalo Kahit first runner-up, second runner, hindi ako doon na nanalo. Pagkatapos nun, sumama lang kami sa kanila. Tapos gawa ng kanta. Hanggang yung nire-recordan ko, kabarangay ko siya. Kilala niya ako nung bata pa ako. Sige, mag-record ka lang sa akin. Hanggang, yun na, sabi ko, ang lupit na, yung lagi na akong pumupunta dun sa recording studio niya. Tapos, basta maraming nangyari no na, nung kanta kong sa Tabako sa Nanay, wala pa nung AdSense. Sabi ko, ang daming nag-upload sa YouTube noon. Tapos, mga nag-i-invite sa aming school para kumanta. As in, iba-ibang lugar sa Tabako, ganyan. Tapos, kumalat pala yun dahil may tropa akong may counselor na tatay. Tapos, every barangay, kumakanta kami doon. Kinakanta namin yung jingle. 47 barangay yun Laking kickback na yun dati sa inyo. Oo. Doon ako pinakain ng rap. Tapos, every kakanta kami sa barangay, yun ang kinakanta ko yung sa Tabako sa hanggang lahat na pinapatugtog na sa radyo, yung van sa Tabako to Legazpi, pinapatugtog sa nakaka-proud yun, no? Nag-stop lang talaga ako nung na ako, parang mag-graduation na ako. Kailangan. Siguro kung hindi ako nag-stop, sobrang lawak na ng ko sa social media. Kasi natakot ako nun, yung realidad. Kailangan magtapos, ganyan, kailangan mo makahanap ng trabaho. Kasi nung time na yun, yung social media, I think non-existent pa talaga yun . Ang Friendster pa yun dun . Wala talaga. Mano-mano nun talaga yung parang magpo-produce ka ng 50 pieces ng mixtape, ng CD, tapos ibenta mo ng 250 each. May kwento pala ako sa'yo. Kasi ubus na yung ganun ko. Nag-produce kami ng like 50 pieces nun ng mixtape ko. Dapat pala dinala ko Sana next time. Tapos, tagal na yun Ngayong year ko lang yun nag-post ako na parang, meron pa ba akong copy nito? Bibiliin ko sa inyo kahit magkano. May isang taong nag-PM sa akin, tapos bibiliin ko. 250 lang nun binenta ko sa kanya na. Tapos,
prenesyon akong 15K. Binili mo syempre. Binili ko. Akin yun eh. Parang binabastos sa sarili ko kung ilo-low baller ko, tatawadan ko yung tao. Sige, kunin ko. Pero ngayon, meron na ako. Kasi sobrang daing bagyo na ang dumating sa atin dito. Wala na talaga. Mabuti na preserve nung listener na yun, no? Oo, naka-plastic pa. Kasi bagong-bago pa. Tapos bago ko siya bayaran, pagdating nito, kailangan ko muna bibili ako ng Disman. Oo. Para i-check ko kung legit nila. Yun, nakita ko may pirma pa ako doon. Sa legit nga. 10 years na. Sabi ko, ako yung old me, nakikita ko, sabi ko, shit, ang ganda ng anong to. Parang nakaka-proud, no? Oo, kasi nagka-cutting class ako noon para lang matapos yung mixtape ko. Kailangan ko ito matapos. Octoberian ako dahil sa pagra-rap. Parang, ano yung naging sa'yo ng parents mo noon? Kasi nung time na yun talagang nung early generation natin talagang kailangan seryosohin mo yung pag-aaral mo, unlike now na pag hindi ka sa pag-aaral pero ikaw ay patok sa social media, okay lang kasi ngayon ang laki ng pera sa social media. Dati po siya wala ka talaga. Aminin ko talaga, magulang ko, lahat ng mga kapatid ko parang itigil mo na yan, ganyan, wala mo talaga. Wala, natinigil ko talaga. As in, ang laki ng gap, parang 2016 nag-stop na ako niyan. Stop. Tapos nung nag-pandemic, kilala mo si Boss Carepa? Kilala ko. Yung sa Naga, di ba? Mga kanta ko sa YouTube, ginawa niyang background music. Paano ka na-discover nun? Yun nga, sabi ko, puro kasi siya Bicol rap. Tapos nag-comment siya dun sa channel ko. Pwede ko ba to gamitin? Ganyan. Puro kasi ang Bicol talaga. Ginanahan ako dun. Tinuloy-tuloy ko agad yung paggawa ko ng Bicol rap. Shit. Ang pangit na kasi ng mga kanta ko dati. Sabi ko, ganda ng mga gagawin ko ngayong kanta. As in, gumawa ako. Sobrang dami. Hanggang nagka-Spotify rin ako ngayon. Recently nakita ko certified artist ka na sa Spotify. Oo. May ano ka na eh. May blue check mark ka na eh. Oo nga eh. Sabi, ganito pala. Kasi, doon talaga ako kay Boss Carepa na na parang nabuhayan ulit na gawa nga ulit ako ng kanta, mga Bicol. Kasi never pa dito sa diet nakakarinig ng mga Bicol. Never pa talaga. Sabi ko, eto na sa akin, parang kakaiba to. Sabi ko, sige, gagawin ko. Yun lang, wala. Kasi sa mga listeners natin, to give you a background context, parehas kami kasi ng hometown nito ni Pare Chano sa Tabaco City, Albay, kun which talagang dun, kasi based sa kakaalala ko talaga na kwento, pag-usapan na natin kanina to, halos lahat ng rap, lahat nag-appreciate ng rap, puro taga-Tabaco. Oo. As in yung mga rendition ng, yun nga, yung... Kahit piyesta. Kahit piyesta rap. May contest, sabi ko. May rap contest talaga sila. Saka Bicol. Sabi ko, natatawa talaga ako. Bata ako rin sabi ko, ang galing naman ito, sabi ko. Pero dito, parang kakaiba siya. Pero pagpunta ka sa Tabaco... Common siya. Wala yan, parang ganyan. Oo, true. Pero pag plinay mo siya sa let's say sa Legazpi or Naga, ay wow, napaka mapagmahal naman ito sa Bicol culture. Sobrang, iba yung vibe pag papakinggan mo na. Parang, mahal kita sobra. Oo. Tapos idadaan mo sa rap. Padabaon takang maray. Oo. Parang kakaiba. Namumutanta nga mga ganong tirada eh. Pero nung time na yun, naalala ko, dahil maraming mahilig na taga-Tabaco sa rap, nagkaroon ng image ang Tabaco na karamihan ng nasa Tabaco, mga addict. Mga addict? Dati, naging image yan kasi daw ang narinig ko. Ang unang bato ay mga mahilig yan sa rap. So, yun ang next question ko sa'yo. Bakit napaka-negative ng connotation ng mga tao sa mga rappers or mahilig sumuporta sa rap? Kasi ganito yan eh. Noon wala pa bagang parang tawag dito yung... Ang tawag nga dito yung... Alin mga music videos, mga ganon? Hindi, yung paggabi, yung... Nakalimutan ko yung term na... Nablanko ako. Yung mga live bands. Mahilig kasi mga tao paggabi, parang di natutulog sila. Mas trip nilang paggabi na... pag hip-hop kasi streets, di ba? Parang walang curfew. Walang curfew. Ganun. Parang napagkakamali nilang adik. Kasi minun, pinagkamalan talaga kaming adik na... After 6, alam mo yung after 6 na kainan? Oo, dapat tahimik ka na yan eh. alas 3 ng umaga, bibili kami pagkain. Anong ginagawa
nyo dyan? Nagre-record po kami ng rap eh. Oo. Ganun, pero wala kami talaga as in drugs, di ba? Hindi yung pwede sa grupo namin, drugs. Kailangan din pasado ang mga grades mo. Yun ang ginusto ko sa Albay Rappers Club. Hindi lang puro rap. Kailangan, ayusin mo school mo. Kung gusto mo sumama sa gig, ganun. Sama-sama. Ako nun bata, aggressive ako sa mga ganyan. Sige. Kasama ako sa inyo. Ganyan. Pero yun nga, parang nagkakagulat, no? I think until now, hindi pa rin maganda ang image ng karamihan sa rap. And sa tingin mo, paano mababawasan ng ganong pananaw ng mga tao? Kasi, minsan kasi yun nga, yung mga, it's either babaero, it's either addict, it's either malibog ang image ng mga rappers eh. Kaya karamihan hindi nakikinig ng music nila eh. Oo. So, paano sa tingin mo ang ways para ang mga young rappers para mabawasan yung ganong image ng tao sa kanila? Kasi ganun talaga yung image ng hip-hop eh. Parang, yun nga, yung drugs, sex, money. Ganun, as of now, mga trap music, yung parang puro pag-flex. Ganun ang mga ginagawa nila eh. Ako, iba ako eh. Parang, pakinggan mo mga kanta ko, puro appreciation sa magaganda, magayon, yung alam mo yun. Ganun mga kaibang mga, siguro talaga sa topic. Sa Pero topic kasi yung hip-hop, don't get me wrong sa mga rapper dyan, ano lang talaga yun, parang character lang nila sa video, parang pagpe-flex, ganun. Kasi ang hip-hop kasi, ginaya na lang natin yan sa ibang, sa ibang bansa. Ibang bansa, oo. Kung anong nakikita nila, Yun yung ginagaya. ginagawa. Filipino, great imitator ang mga Filipino talaga. Sobrang gagayahin nila yan. As in, yun nga yung patok na beat ngayon, yung trap. As in, puro pag-flex lang talaga. Maganda naman, kaso yun nga, yung alimbawa, isang batang walang alam baga, parang ayos to ha, pag pinapakinggan nila. Kung sa catchy talaga eh. Yung catchy na kanta, yung repetitive na chorus, yung sasabihin ng mga bata yan. Lalo na kung may mura. Oo. Grabe ang impluwensya nila dyan. Kaya dapat talaga, wala eh, di ko alam kung paano makontrol yan. Yung parang, Kasi depende talaga sa songwriting. Kasi lalala ko nun, na-discover ko ang word na bitch dahil sa mga rap na narinig ko na mga rap na narinig ko dati sa computer. So sabi ko, bakit may, anong bitch? Trinay ko sabihin yung sinabi ko yung dati sa magulang ko, pa, bitch. Saan ko natutunan yan? Ay, masama pala yun. So parang ganun. mahirap talaga yan. Kasi sa hip-hop, nakatatak na yung ganyang Imahe talaga. Oo, parang ganyan. Kasi, parang marami naman na ganito nila sabihin natin. Yung parang Andrew A. at Glock 9. Magkaibang-iba baga dahil sa topic. Dahil sa yung the way ng kanta nila. True. Kasi Glock 9 more on ballad ang style niya ng si Andrew E. more on hype si Andrew E. Hype ang rap niya eh. Iba silang pareha sila hip-hop pero ibang vibe ng hip-hop. True. Parang deep si Glock 9 tapos si Andrew E. pangmasa. Yun ang di nagigets ng tao na hinihit nila si Andrew E. parang pinaglalaban nila sila. Like Andrew E. and Francis M. Siyempre, King C. Francis M. Talaga siya, magaling siya sumulat. Si Andrew E. pangmasa talaga. Kahit sino tanungin mo dyan, matanda. Walang YouTube, walang Facebook. Kaya mo si Andrew E. Sino favorite rapper? Andrew E. pa rin. Ganun. Dahil nga, hype si Andrew E. Ganun. Parang pangmasa talaga ang ginagawa niya. May ibang perspective. Kung tutusin, I think you are the first person na nagsabi no na lagi ko nababasa sa social media nga pinagtatapat yung dalawa. Ay, pangit si Andrew E, pangit mas magaling si Glock 9. Iba yung genre din ng nung binata ko, ganun, hinihit ko si Andrew E. Sabi ko, bali naman ang sulat nito. Hindi ko na-gets yung yung vibe ng hip-hop niya. Hindi man siya nakikipagkompetensya eh. Parang, sige, sulat lang kayo dyan. Ako, pangmasa. Pangmasa ako eh. Kasi ginagawa ko. Kasi si Glock 9 ay, kung tutusin, napaka-niche audience ang target ng mga songs niya eh. Alam mo, yung Serena, not everyone will appreciate Serena kasi, tawag nito? It depicts a message daan sa coming out as gay. Hindi naman lahat ng tao ng komunidad ay gay. May mga ibang galit pa rin sa gay, di ba? Kay Andrew E, yung Banyo Queen, pucha, kahit hindi mo gusto yung kanta. Hindi kasi alam mo yung beat eh. Familiar ka sa beat eh. Kasi
yung ibang tao, pinagkakamali nilang, pag gusto nila si Andre, parang, ay, ang wak naman ito. Yung parang, hindi nakaka-appreciate ng magandang kanta. Eh, yung mga tao, gusto lang maglibang. Parang, Yung ganun. music nga eh. Kailangan, True. appreciate mo kahit anong music yan. I-appreciate mo. Ganyan, Kasi, ganun yun eh. Mahirap yung hype. Kaya ko nasabi din na parang bumaba ulit ang tingin ng tao sa rap. Yung naging issue kay Kustali ata yun. Ay, ano yung Iba issue yung dun kay Skasta? yung ng babae. Yung babae. Oo. Minsan talaga, kinokontrol ka na lang ng Talagang appearance mo sa social media. Oo, true. Kaya talagang nung bago tayo mag-usap, chinek ko yung mga iba't ibang rappers dito sa Philippines at halos lahat ay except kay Glock 9, ang image talaga pa rin ang Good boy. iba. Oo, at parang Huwaran. oo, parang si Glock 9 ang he is the good one. Ika nga, yun ang sabi ng Huwaran na when it comes to family, ay, hindi ka pwede di siya nag-showy. Ganun. Hindi siya show. Family friendly. Kung tutusin, napaka-family friend. Hindi siya showbiz. Hindi showbiz ang ano kung ni... sa kanta lang, dun siya talaga. True. Pero speaking of lyrical, na-curious tuloy ako, anong pinagkaiba ng flip-top sa rap? Kasi I think most people ay pag nakarinig ng flip-top, iniisip nila, ay nagra-rap lang yan. Pag nakarinig sila ng spoken poetry, ay nagra-rap lang yan. So, what sets apart ang art form ng ano? Actually, yung rap, depende naman. Pwede mong sabihan yung tao, sige nga, rap ka nga. Walang beat. Yung acapella kasi, yung flip-top na sinasabi, rap battle yun eh. Dati nag-rap battle din ako. Makikita mo may mga video ako na nag-rap battle ng binata ko. Sa Naga, mga kalaban namin, Naga, ganyan. Ang flip-top kasi, pangalan niya ng rap battle conference. Rap battle, oo. Tapos, ang rap naman, pwede ka na mag-rap na walang beat eh. Ganun lang yun. Actually, yung term lang ang pinagkaiba. Rap ka nga. Sumikat lang yung flip-top. Kaya, ang tawag nila, flip-top na. Sige nga, flip-top tayo, ganyan. Flip-top, pag isa ang flip-top, parang magbabattle tayo. Yung rap music yan eh. Yung parang, sige, rap ka, bigyan kita ng 30 seconds, mag-rap ka nga, pakita mo sa kanila. Ganun yan. Yung flip-top parang battle yun na parang i-describe mo yung tao or i-distract mo, parang ganyan. Pero parang in a creative, creative way or rhyme lang. Ganun lang, rhyme kasi lang. Kasi rhyme mo lang siya. Na-imagine ko pagpunta mo sa flip-top, hindi ka nagra-rhyme. Sabi, pangit ka. Mukha ka sabi ko, hindi. Walang rules sa walang rules sa rap tsaka sa flip-top. Walang rules. Napaka-free flowing. Kasi walang pikunan din. Yun ang, I think, pikunan talaga dyan. Pag napikon ka, talo ka na, I think, sa ganyan. Kasi napakinggan ko yun, si Papa ko kasi nahilig dyan. Yung tipong tanghaling tapat, naka-loudspeaker yung YouTube, si Sinyo, naka-flip top. Gusto ng tao talaga nakikita yung parang, ang kakaiba to eh, parang, uy, kaya niyang sabihin nyo, uy, dinamay niyo yung pamilya ng tao. Doon pumutok yung flip top talaga. Hindi dahil sa pagiging lyrical, hindi, dahil dun sa pagpapaya, parang ganun, dun pumutok yung flip top. Tapos ginaya ng mga nasa TV show like Vice Ganda, ginamit niya sa pang paninirang puri, yung ganun, parang. Kasi kung tutusin, ginaya din natin yan sa US roasting. Yun. Sa US, roasting ang tawag dyan eh. Binigyan natin ng identity yung roast ng Amerika eh. Roasting nga. Kasi kung gagawin... nanonood ka nun? American roast. Ang titindi. Iba yung yung roasting niya. Parang, yung roasting kasi, parang, tatayo ko sa unahan. Borderline insulting ang nakaupo. Sasabihan ka na kung ano-ano. Iinsultuhin mo talaga sila eh. It's either yung nakaraan nila, yung mga nagawa nila kung ano sila ngayon. So, mga ganun. Kaya, ginaya lang yun ng Pinas eh. Pero pagdating sa pagsulat as a rap, sa rapping career mo, anong masasabi mong pinagkaiba ng pagsulat ng rap lyrics compared sa pagsulat ng mga normal music? Na halimbawa, kasi ang rap is a different genre. Iba rin yung pop music, iba din yung rock music. So, ano yung mindset mo when coming up with lyrics sa mga kanta mo? Ako kasi, nung binata ako, influensya ako kasi 187 Mobs, ayun. Yung palaliman talaga ng sulat hanggang na-realize ko para sa akin na mas madaling gumawa ng with meaning kaysa sa harmony. Yung rhythm, mahirap gumawa ng tono, yung kakaibang tono kasi
madaling gumugil ng mga meaning eh. Yung mga sentences, especially kung na-experience. Kasi ako, pag gagawa ko ng lyrics, abang naglalakad ako, ganyan, may ginagawa ko, pag naisip ko yung lyrics, sinusulat ko yan. Kasi madali ko yun makalimutan pag gabi. Oh my God, ano na nga yung lyrics na naisip ko? The best yun, sabi ko. Nakalimutan ko. Pag ganun, kahit nasaan ako, ganyan, kahit marami akong bit-bit, ganyan, mag-stop ako, ilalagay ko sa note ng phone ko. Ganun ako eh. So, ako kasi, ibang objective ko, lalo na sa Bicol rap, ang dialect kasi ako eh. Parang gusto ko ma-preserve yung Bicol rap, yung pag-Bicol, para may ma-inspire naman. Parang continuous process, tulad ng sa tabako. Parang may magmamana nito eh. Parang minana ko yun sa kanila, tapos ipapamana ko naman sa iba, which marami na sa akin nag-idol din sa tabako. Lalo, okay lang. Dito, meron naman. Sabi ko, gusto kong preserve yung dialect namin, parang ganyan. Tapos, okay lang kahit konti ang nakikinig, parang ganyan. Pero Bicol to eh. Kaya hindi ako mag-a-adjust sa kanila. Kayo mag-adjust sa akin para pakinggan yung ganito, ganyan. Mas okay nang may nakikinig kaysa sa walang nakikinig. Kasi kung tutuusin, even kahit isa pa ang listener mo sa isang kanta, at least isang tao na yun. Oo nga. Hirap makahanap na isang taong makikinig sa'yo. Tsaka, napaka-unique ng Bicol rap. Yes. As in, sobrang hirap. Tsaka mahirap gumawa ng Bicol rap kasi limited lang ang mga language, ang mga words na Bicol, yung dialect natin. Limited lang. Kaya nilalagyan ko yan ng English minsan. Kasi nauubusan ako ng ano eh. Wala ka lang maisip. Pero mas cool yung English tsaka Bicol. Ano bang tawag dun kung may Taglish? Anong tawag sa Bicol tsaka Bicolish? Konyo Bicol. parang same lang din ang advocacy mo kay Greggy na since super limited ng dialect ng Bicol, you incorporate English para maging catchy din sa mga tao. Eh. Tsaka hindi baduy pakinggan. Hindi yung pilit pakinggan. Kasi yung mga iba na pinipilit sa sobrang pilit mag-Bicol, nagmumukhang pilit na yung kanta. Maraming Tagalog ng rap, di ba? Parang sobrang dami na. Tapos, pag nagra-rap ako, may makikinig talaga. Sabi, uy, Bicol to. Ano itong ginagawa nito? Bago to. Bago to. Kasi may nag-mention sa akin, may event kami last, sa Bagasbas. Tapos, kagabi, may nag-mention sa akin sa comment. Binidyohan niya talaga ako. Buong performance ko, binidyohan niya. Sabi ko, as kinaption niya na-amaze ako dito kasi puro Bicol yung kantang niya. As in, Bicol talaga. Sabi ko, as in, simula ko hanggang pagkatapos ko, binidyohan niya ako doon ako natutuwa. So parang na-appreciate niya yung Bicol rap. Kasi bago lang talaga siya eh. Pero kung tutusin, nakakagulat kasi sa tabako, talaga eh. Kaya gusto ko talaga may mag-Bicol rap na dito. Yung parang ko rin yung mga ibang artist dito para sa Bicol rap. Yung parang kung ano yung meron sa tabako, ma-expand sa buong Bicol. Kasi ang ganda kasi ng community ng pag isang lugar ay mahilig sa rap kasi yung iba yung creativity na lumalabas sa mga tao kasi correct me if I'm wrong. Totoo bang mas madaling matuto mag-rap kaysa sa pagkanta? Di ko alam ang sagot ko diyan kasi ako what do you mean pagkanta? I mean, i-rephrase ko yung question. Kailangan bang maging singer ka muna bago ka mag-aral mag-rap? Or kahit hindi ka marunong kumanta, madali kang matutong mag-rap? Marami akong kilalang ganyan na parang hindi marunong kumanta pero magaling mag-rap. At saka naniniwala ako na kailangan sa pag-rap may boses ka din. Ganon kasi parang paano mo ma-express yung pag-pronounce ng mga right words, ganon. Kailangan mo dapat malambot yung dila mo eh. Lalo na pag Bicol. Tignan mo naman ang kailangan sa Bicol talaga. Mahirap magsalita ng Bicol. Sobrang daming R ng Bicol. Letter R. Ganyan. Pero para sa akin, di mo kailangan para sa akin, di mo kailangan maging singer para matuto mag-rap. Pero, yung rap kasi, tumutono yan minsan eh. May rap na. Straight lang, yung parang walang tono.
Tapos may rap na tataas, tapos bababa. Parang ganun. Kasi kung tutusin, naitanong ko yun kasi karamihan ng mga bata, doon nga sa Tabaco, karamihan ng bata magagaling mag-rap. Kasi at yun yung naririnig Ganun lagi sa kami radyo, dati nung bata. di ba? Yun yung Ganun naririnig kami sa dati. radyo. Kasi, Yan yung first stage. oo, yun yung, Kaya ko mag-rap ng isang sentence. yung isang lyrics, true. Isang sentence. Tapos, maku-curious ka na yan. Tapos, patagal ng patagal, kailangan mong madagdagan yung isang sentence na yun. Doon ako na-miss talaga. Kasi, yun ang mga influensya ko dati. Dating, ang mga tao kasi, Salbakuta dati. Oh, Salbakuta. Stupid Salbakuta, Andrew E., Soulja Boy, sa English, yung mga Soulja Boy? nagtatranslate ng mga pang-emo na high school na rap. Yan yun yung common dati. Tsaka ang rap kasi talaga para sa bata. Nakaka-amaze talaga yun. Iniisip nila, itong mga kantang to. Hindi pa nila na-appreciate yung mga kanta lang. Para sa kanila, yung kastigan talaga yun. Yung Tsaka word- mas madali. At yung wordplay kasi, iba talaga. Sobrang dali lang gumawa ng yun. Parang pwedeng gayahin mo lang, gano'n. Tsaka walang tono. Depende na lang sa rapper kung may tono. At ngayon may mga rapper ng tono. Yun, may tono talaga yung pag-rap. Lalo pag may autotune, gano'n. Kasi May iba talaga kaya believe ako sa art form ng rap. Sadly, maraming hindi gustong tumangkilik sa rap kasi anong tawag nito? May narinig akong comment kasi nabasa akong comment sa iba't ibang tao na ang hirap daw pakinggan ng rap kasi ang bilis. Pero ayun nga, May iba-ibang type ng what's your say sa ganung Iba-iba naman kasi yung type ng rap. May fast rap nga na sinasabi, yung sobrang bilis na, yung mga nakikinig doon, yung mga parang nasa mid-era na, yung mga may experience talaga sa rap. mga pang Eminem ganun. Yung mga expert na talaga, yung mga nakikinig doon. Iba-iba kasi, ang rap kasi para sa lahat yan Hindi lang yung para sa hip-hop. Kaya nga, music Kaya pinasok yan sa genre natin kasi music para sa lahat. Yung mabilis na yon para lang yun sa mga, depende sa tao kasi yan Mahirap i-explain yung mga ganong na. Pero sa akin, yung mabilis na rap na yun, para sa mga taong like Eminem nga, yung parang ganyan, parang Busta Rhyme, ganun si Busta Rhyme ang pangalan niya kasi Eminem. Mga mabilis mag-rap. Tapos, marami rin dito sa depende kasi yan sa impluensya mo pala sa rap. Kasi iba-iba ang impluensya natin sa rap. Sa rap Ako, sila, Salbakuta ang nila. Salbakuta sa kanila, parang Stupid Love. Ako, hindi ako Urban flow ako. Yung CTJ kita, miss, pakiko, CTJ. Ay, pwede ba dito kumanta? Oh, pwede. Hindi, sample lang yun. Ang ganda. Doon ako na-influensya. Parang R&B na cool lang, ganyan. Nagbibilis din ako, pero mas trip ko talaga yung pangmasa, yung ma-appreciate. Kahit matanda, ma-appreciate talaga. Mga upbeat na rap. Uy, ginagamit mo lang yung mga word na yan. Kaya kamurawayan. Ganoon, mga nilalagay ko. Kasi usually ang kamuraway naririnig mo lang yan sa simbahan Oo. Yun, pati yung ginagamit namin yan. Yung sa mga nakikita ko sa simbahan. Kasi doon may malaki sa simbahan na yung pinoproject. sinasama. Projector. Ang ganda ng mga words. Sabi ko, hinanyugon. Yan. Hinanyugonan sa ko yan, tataramon. Meron ako yan sa kanta. Hinanyugon. Sabi ko, dinggin mo ang aking mga sinasabi. Hinanyugon, tama ba yun? Hinanyugon. Na yung parang ipapabatid ko sa yung ganito. Tapos naastigan basta ako sa Bicol rap. Ganun. Yung sinasabi mo kanina na yung fast rap, yun nga, depende naman sa influensya mo May mga taong, like, estimate ko mga 60% di ma-appreciate yung fast rap. Lalo kung wala kang hilig sa hip-hop or rap. Yung 40 na yun, ma-appreciate nila at masasabi nilang, grabe, siniksik niya yun sa ilang seconds. Parang ganyan. Mahirap yan Mahirap yan. Pero para sa akin, ganoon lang ako. Doon lang ako sa objective ko yung Bicol rap. Kalma lang yung flow ko. May halong bilis, may halong bagal. As in, complete remedy na chill lang. Ganun. Sakto, nasabi mo yun kanina kasi ang tanong ko sana sa'yo, nung college kami, yung mga kanta ni Bruno Mars na Beautiful Girls, di ba may rap yun? Yung See You Again, may rap din yun. Okay. Do you think ang rap music ay mas maganda na isama sa
pop music or any music na hindi rap, or can rap be as good as it is? Kasi kung papansinin mo ang mga rap, hindi siya yung buong kanta, hindi puro rap talaga, may mga times, may mga slow talaga eh. Oo. So do you think rap music can exist na yung dire-diretsong rap, or kailangan talaga may mga ganung sa chorus may Nagets ko na. soft Kasi na ganun typical na song ng rapper yung una, verse, Oo, chorus, yan. verse, verse. Pwede naman, maraming ganun ngayon na parang parang tawag dito na type ng kanta. Kasi akong gumagawa ng chorus ko. Yung iba kasi parang mag-hire pa ng magkukuha pa ng iba. Ay, collab tayo, ganyan. Ako, pag kaya ako gumagawa nun. Maganda naman yung ganun na ako parang nalito ako dun sa question mo na mas maganda. Kung kaya ba, kasi kung papansinin mo, karamihan ng mga tumatangkilik sa rap, hindi yung mismong Hindi mismo rap. yung rap yung inaano nila, na LSS sila dun sa chorus. 'Di ba? See You Again, actually yung See You Again, ginawa ng acoustic version ng See You Again. Nauna yung acoustic, nauna yung rap, 'di ba? Naging acoustic. Inalis yung rap. So ibig sabihin, si Wiz Khalifa sabi ko. ibig sabihin, pero ang naggawa nun, si Wiz Khalifa. pakaalam ko yung buong kanta. Kasi pag gagawa ka, yun ang pagkakalam ko, pag gagawa ka ng kanta, kailangan kung makikukolab ka, depende sa artist na makakausap mo, buo na yung kanta. Lalo kung magko-chorus lang yung i-hire mo. Depende, ganun. Pero ganun talaga mga tao, may LSS ka talaga dun sa chorus. Kasi hindi sa parang hindi yung sa lyrics. Parang yung rap na lang yung pampuno nung verses talaga. Oo nga no, parang kasi tingnan mo insulto naman yun sa Di ba? Kaya ko sa'yo tinanong yun na baka since ang mga karamihan ng rap songs ay malambot ang chorus then saka magbibigat ng verse ng rap, hindi naaalala ng tao yung mismong rap. Sa era ko kasi may old school, mid-era, tapos new school ngayon. Nung mid-era, dyan talaga yung pumasok yung type ng format ng song na verse, chorus. Ganon, dun sa amin pumasok yun eh. Ngayong new school na, meron ng mga kanta na walang chorus. Verse lang talaga. Yung parang yung pwede ba dito magbanggit ng mga ang si Flo G, yung kanta niyang meron siyang kantang G-Wolf, wala talagang chorus lang yun, verse lang talaga. Pero nakaka-LSS ang mga kanta niya. Kasi maganda yung paka-construct ng mga words, as in sa pandinig. Ganun ang inaaral ko. Pero by Bicol. Para mas madaling Kasi mga kanta ko ngayon, friendly ang mga kanta ko, pang Bicol. Gagawa ko ng Bicol na pang new school vibe. Na parang, pero walang mura. Hindi ako nagmumura sa Minsan lang pala ako magmumura sa sa Bicol. Kasi mga taga Bicol pala mura eh. Ako sa tabako. Napaka-common ng wala mura. kang araw na sa tabako. Walang rinig. Yung parot nga, yun parot. Yung parot ibon yun eh. Pero sa amin, mura yung parot eh. Yung tipong kahit mga batang rin, dipungal ka. Oo. Mga common mo yung maririnig eh. Iba-iba. Mas marami akong alam na Bicol na mura. Dipunggo. Iba-iba. True. Kasi ang maganda kasi sa ganung kinds of music. Pero kung tutuusin, ang rap sa mga yung sinasabi natin chorus verse, yung rap ang nagbibigay ng emphasis ng kanta eh. Oo. Though naaalala ng tao yung chorus, pero ang nagbibigay ng laman ng kanta is yung rap. And yun, doon ko na-appreciate yung rap kasi listener talaga yan eh. Oo. Ano na nga yung title ng ganitong sige sabihin mo yung chorus, sasabihin ko yung title. Ganun lang yun eh. Parang doon nagsisimula eh. Kaya nagbe-blending din sila. Kaya maganda ang rap, magandang i-blend sa iba't ibang klase ng music genre kasi iba kasi. Pero since iba yung dinig ng rap sa ibang music, may connotation din ng mga tao na all rap sounds the same. Ano sa tingin mo ang masasabi mo doon? Kasi ang argument nila ay, ano tawag nito? Pag nakarinig ka ng mga rappers, alam ba, si Glock 9, si Andrew E. Kahit sino pa yung rappers, 10 rappers ilagay mo sa isang kwarto, pakantayin mo sila isa't isa. Halos ang produce nila ay isang tono lang. Oo, ano sa tingin mo ang mo doon? Oo, noon yun. Pero ngayon, may mga tono ng mga pagra-rap ngayon dahil nga sa mga kasi si Eminem, tignan mo yung niya, pagra-rap niya. May tono yun eh.
Parang kahit nagra-rap siya, nakakabuo siya ng tono. Eh yung sinasabi mo kasi na ano yun, Yung parehas Oo, yung parehas hindi lang. naman actually. Depende yan sa listener talaga. Kasi ikaw, tingnan mo pag listener ka, tapos mauna mong matatatak sa isip mo yung chorus nga. Tapos pag parang minahal ng tenga mo yung kanta, magkaka-interest ka na uy, ganda nito kabisaduhin Parang yung sinabi mo kanina, see you again. Ako nun, minemorize ko yung yung verse ni Wiz Khalifa. Kasi maganda naman talaga yung verse nun eh. Oo. Hindi as sa hip-hop Oo. Ay, ganda nung kanta niya. Applicable sa lahat ng tao na parang kayang kantahin. Hindi yung parang... Kasi si Wiz Khalifa is lang yun eh. Yun eh. Parang, sorry sa word nigga. Sa atin, I think sa Philippines ay hindi tayo na sa word Hindi na yun. big word yung N-word dito sa... Oo, yung tipong, okay, sa atin walang N-word sa Pilipinas. Kaya nga eh. Yun ang ko. Parang kung magsasama-sama man yung 10 rapper na iba na kasi ngayon eh. Iba-iba ng pagka-hip-hop ngayon. R&B hip-hop, hardcore hip-hop, basta old school ka, tapos new. Iba-ibang mga mo dyan. Parang, rap. Depende kasi di ko masabi. Depende yan sa artist na, depende talaga. Tsaka, kailangan mo, yun lang talaga yung birit. Wala yung birit na yan. Kahit sumama ka na pa 10 rapper dyan, wala ka dyang maririnig na mala Aegis or Regine Velasquez na. Kasi, sakto na-realize ko, gusto ko sana itanong sa'yo to kasi, anong tawag nito? Sa tingin mo ba, ang mga rappers na katulad ni Andrew E., katulad ni Eminem na sumikat nung panahon na hindi pa uso yung social media, do you think an artist like them ay kayang makasurvive sa ganitong environment ng media presentation? Na as in, halimbawa, ikaw si Eminem, ako si Andrew E., magsisimula tayo sa zero sa ganitong platform. Sa tingin mo, magta-try ba ang ganon na type of music na meron sila? Well, sa ganyan, kasi ngayon, modern na ngayon, depende yan sa manager mo. Isipin mo. Depende yan sa manager mo. Kasi kung tignan mo may mga rapper na magagaling na biglang nawala talaga, na parang di nakasabay sa modern. Kasi kahit hindi ka rapper, kung di ka talagang sasabay sa technology, wala ka eh. Di sa'yo mag-a-adjust ang technology. Bata nga, naka-tablet na ngayon eh. True. Di ka, depende yan sa manager mo eh. Parang ganyan. Kasi si Eminem, sumasabay pa rin niya sa mga new artists, makakakolabo niya. Hindi, sasabay talaga yan si Eminem. Tsaka, depende yan sa mindset mo. Kung, hindi ako mag-a-adjust sa inyo, ganyan, hindi. Hindi, makapangyarihan ng social media. Kahit hindi ka rapper, pag di ka sumabay sa technology, wala ka talaga. True. Parang, tulad nang nangyari sa akin nung after in-end ko yung rap career ko nun. Inalis ko talaga, nagtrabaho lang ako, ganyan. Nakakala ko, ganito lang yung buhay. Parang realidad, kailangan ko na ganito. Na-amaze ako nung nagko-call center na ako. Sabi ko, ang dami ng rapper na ganito. Kasi sumikat sila. Nainggit talaga ako nun. Sabi ko, bakit ko kasi tinigil yung pag-rap ko eh? Siguro, yun talaga. Kaya ngayon, di ko na tinitigil to kahit anong mangyari. Parang lifespan kasi natin, parang 60 years old. Kaya 30 na ako. Tutusin nga, 5 taon na lang, magugunaw na ang mundo eh. Yun ang sinasabi na. So parang, may 30 years pa ako. Parang gagawin ko lahat ng gusto ko eh. Kasi na-experience ko na yung regrets. Pagsisisi ko, nasa uli talaga, pre. Yeah. Wala eh. Ganun lang yung sagot ko dun sa na pag di ka sumabay sa technology talaga. Hindi mapag-iiwanan ka talaga. Mag-iiwanan ka talaga. Bahala ka dyan. Yan ang sasabihin sa'yo ng technology. Tapos pala, anong tawag nito pre? Kasi sa one of the things na hindi alam ng listeners, aside sa rapper, you are also a business owner, di ba? So, isa sa tanong ko, anong pinagkaiba ng pag-promote ng business mo compared mo sa pag-promote ng music mo? Ang gandang tanong niya na. Ngayon ko pa lang yan narinig na tanong na yan. Kasi 'di ba, iba ang approach ng pag-post na ay ganito may binebenta ako compared sa ay may music ako. So, ano ang approach mo sa ganun and how often Ganito. ano yung mga feedback sa iyo ng mga Minsan
di ko pinapublic ang post ko sa music. As in, di ko pinapublic yan. By friends lang yan. Kasi friends ko lang nakaka-appreciate yan eh. Tapos, may sa YouTube naman ako naka-public ganyan. Kasi Bicol kasi yung mga kanta ko eh. Parang di yan ma-appreciate ng mga customer ko na may mga customer ako sa iba-ibang lugar. Even states meron akong customer. Ganun. Kaya, pag market ko, ganun. Yung pag-market mas malakas ang pag-market ko sa business ko. So, wala eh. Kahit sino. Tsaka mga sikat na tao ang mga customer ko. Usually sila Glock 9. Ay, hindi. Si yung ex-battalion. Ay, wow. Oo, pre. Sobra sila kumuha sa akin pang music video. Paano mo sila nakuha? Okay lang ba malaman? Oo naman. Parang nag-post sila na parang may naghahanap ako ng ganitong item, ganyan. PM ko sila. Nasa request pa yung ko. Swertihan na lang na makita niya yung request ko na ganito. Hanggang naging friend ko yung isa, yung si Mark, yung Honcho. Tapos nirecommend ako ni Honcho sa lahat niyang member. Hanggang sa akin na kumukuha lang. Parang right place at the right time ka nung time. Nung mga panahon na yun. Di lang yun, mga rapper na yun sikat. May mga rap, iba-iba, as in iba-ibang tao. So pang high level na yung... Pero nagulat ako kasi I thought ginamit mo yung music mo, ginamit mo yung name mo as a rapper para to sell your business. But hindi nila alam na rapper ako. Si Honcho, hindi nila alam na rapper ako. Ay, ngayon, alam na nila. Alam na nila pala na rapper ako. Ganun lang. So, parang nung time na yun, separate entity pala ang businessman na si Chano at ang rapper na si Wolfgang. Oo. Iba talaga ako. Ako si Christian sa business. Oo. Ano yung discipline mo sa business na hindi mo kayang ma-apply mo as a musician? Kasi since you talagang different personality yan, di ba? Kasi minsan, musician ay iba din yung discipline mo, iba din yung discipline mo as a businessman. Paano mo na ma-manage yung ganun? Ako things kasi sa business ko, maging honest ka sa customer. Kaya kami minamalang ko. Una kong customer pala, pinakasikat na customer, Julius Babaw. Siya. Totoo, pre. Julius Babaw, last year ata. Binilan niya ako ng, okay, pre. Okay. Binili niya ako sapatos. Binili ko ng, banggit ko na dito Sorry, Julius Babaw Binili ko ng parang nasa 1.5. Tapos binenta ko sa kanya ng 4K. Kinuha niya. So bagay, mano din naman. Okay lang yun Okay lang yun. Kinuha alam niya din nung time, for sure alam niya. Kasi yung pangalan ng business mo, thrift, from the name. Ay, una ako sa sa Instagram ako. Tapos nag-Facebook na lang ako. Ayoko sa Facebook minsan talaga kasi nangloloko lang yung mga tao. Sanay ako niyan, pero sa 4 years ko sa business ko, never pa ako makiaway sa customer ko or co-seller ko. Number 1 rule ko yan sa buhay ko. Kahit awayin nyo lang, wala akong pakialam. Sige, awayin nyo ako. Wala. Pero pagdating sarap, yung tinatanong mo naman sa akin, ay, paglalaban ko yan, dialect ko to. Nakatungtong ka sa Bicol. Ikaw mag-adjust sa akin. Pwede kang makipagsagutan pag musician ka eh. Oo. Kaya ko mag-Tagalog, ikaw kaya mo ba mag-Bicol? True. Hindi, joke lang guys. Pero nakita ko kasi for sure sa mga listeners, yung music niya, yung Spotify link niya ay nasa description, papakinggan niyo yung music niya. Kung tutusin, mix ang sayo, di ba? You have music na yung Bicolandia, you have yung iba-ibang vibe ng music. Iba-ibang vibe ng music. May love song, may insanity song from your own post mismo. Yung Euphoria I think Euphoria yun eh. First Tagalog kong nilagay sa Spotify. Yung Euphoria mo. Trip ko lang talaga yun eh. Euphoria, wala na talaga ako minsan, nababaliw na ako minsan sa buhay ko. Yan ang ginagawa ko eh. Parang, at saka alam mo ba, kaya may time kasi gumawa ko ng Tagalog rap kasi yung mga customer ako, araw-araw yan nag-message sa paggising ko, ang dami ng message ganyan. Okay, gumawa ko ng template. Tapos sendan ko sila lahat na, pa-like nito, pa-follow nito yung Spotify ko Sinabi ano ba to sir? Puro Bicol? Sige, gagawa ko ng Tagalog. Gagawa ko ng Euphoria. Parang ganun. Madali lang gumawa ng Tagalog. Depende sa'yo talaga.
Pero kung tutusin, it's a good strategy kasi if you create music na Tagalog, it can attract people from Manila, people from the Philippines. English. Tapos pag na-interest sila yun, papakinggan nila yung ibang mong music. nga, yun ang Eventually. ginawa ko. Diba? Parang Ayos ganun. baga. Ano natin, ng mindset natin. Mga pasimpleng tirada lang talaga eh. Ganun ang ginagawa ko eh. Tapos pala, correct me if I'm wrong kasi hindi ako familiar sa community ng mga rappers. Sa US, meron silang SoundCloud na ginagamit na if you're an aspiring rapper, upload ka lang sa SoundCloud, eventually pwede kang ma-discover ng managers, depende sa kanta mo. Sa Philippines ba may ganun tayong platform? Wala, SoundCloud din ang ginagamit natin dito eh. Imagine pag nawala yung SoundCloud, daming rapper mawawala kasi hindi lahat ng rapper afford ang Spotify. Kasi ang SoundCloud, free lang yan. Free siya. Da-download, magsa-sign up ka lang, ganyan. Mapakinggan na ng mga tao ang ano mo. Ang Spotify, di ba, kailangan ng mga account tapos babayaran mo. Ganon. Kaya isipin pag nawala yung SoundCloud na yan, parang may toro pa akong 20 rappers. Yung 15 dyan, puro yan SoundCloud. 5 lang dyan ng Spotify. Ganon. Kasi pag nawala yung SoundCloud, kasi may issue nun eh, parang, ewan ko, last year ata pala yung parang nawala yung SoundCloud. Di ko lang alam kung anong year yun, pero alam ko nawala, nagkagulo yung lahat ng rapper. Kasi lahat ng mga kanta nila na nandun sa SoundCloud. Imbis na i-save nila, sayang daw ng memory ng PC or anything. Kaya lagay nila sa SoundCloud. Parang Facebook upload ko lang picture ko dyan, i-only me ko. Parang nakasave lang. Wala talaga yung SoundCloud. Buti na, balik yung SoundCloud. Oo. Daming mawawala ng... Magandang SoundCloud. Yun ang dati. Yun talagang Pero sa ngayon, sa tingin mo, ano ang pinakamagandang platform para sa kung magtatayo ka man ng community of rappers, what's the best platform na laging maririnig at may engagement pa rin yung mga rappers sa isa't isa? Is it Facebook, Instagram, ano sa tingin Facebook. mo? Facebook sa atin, no? Facebook talaga. Alam mo ba at saka may share pala ako sa inyo. Inaway ko yung beat producer ko nung isang araw. Kasi nag-post ako ng kanta. Tapos, na-mute. Partially muted. May copyright yung ano? Na-copyright. Inaway ko. Tapos, pag-away ko, kinunta ko siya, sabi ko, ang nangyari? Ginaya mo lang ba tong beat na to? Bumibili ka sa ng beat. Dati, di ako bumibili. Download ako sa YouTube. Nire-record ko. Upload ko sa YouTube, ganun lang ako. Ngayon may partially muted na. Kaya pala, kasi once na na-upload mo na sa Spotify, makaka-copyright na ng Spotify yung kanta mo. Ganun. Ganun pala yun. Kasi dami kong kantang nilabas eh. Tapos, shit, bakit naman ba partially muted to? Original tong beat ko. Ganun pala. Pag nauna mong na-upload sa Spotify, copyright na yan. Ganyan. Kahit ikaw yung artist, partially muted yan. Sabi ko, ganun pala yun. Kasi na-claim na ng platform yung ano mo eh. Yun na nga eh. Kaya, pag may ilalagay ako sa Spotify, ay uunahin ko muna sa Facebook bago ilagay sa Spotify. Ganun. Kasi kung tutusin, if ang goal mo talaga is pang masa na target, I think Facebook is the way. Doon talaga. Kasi dito sa Philippines, Facebook, kasi sa US, ang Facebook sa kanila ay, ang Facebook sa US, para sa knowledge ng karamihan, ito yung lugar na lang ang madami ang scammers sa Facebook, sa US sa US. Oo naman. It's either Twitter or Instagram ka talaga. Craigslist din usually sa US, pero Craigslist, dito sa Philippines, more on business naman kasi sa Craigslist. more on business ang Craigslist eh. Pero dito sa Philippines, Facebook, if gusto mo ng pangmasa, kaya siguro, naalala, based sa sinabi mo kanina, dun sa copyright, kaya siguro inalis ng Facebook ang feature nila sa podcast. Kasi dati, may feature ang Facebook na if you upload ng podcast episode mo sa Anchor, pwedeng ma-play ng audiences mo sa Facebook page directly yung episode. Inalis nila yun recently. Sa'yo? Sa lahat. Sa buong platform. Kaya maraming nagalit na daming nagalit na podcasters nun dati. Kasi, lalo yung mga nagpo-post lang sa Facebook ng full episodes nila. Kasi dun lang daw yung nakikinig. Kaya siguro ganun. Kasi if you upload on Anchor, automatic ang Anchor nakalink na sa Spotify, nakalink na sa Google Podcast. So automatic, copyrighted na siya. Hindi na siya pwedeng maklaim ng Facebook. Kaya pala. If kaya makipag-partner ng Facebook sa Anchors, I think mawawala. Ako excited lang ako nang mag-upload sa Spotify. Accept lang ako ng terms and conditions. Sabi ko,
what Di- happened? Hindi mo nabasa yun. May 13 shares na. 10 Oo. minutes pa lang 13 shares na. Tapos may nag-comment, ala, bakit partially muted to? Naiya ako kasi baka isipin nila, Ginaya mo. yung bit Oo. ko, parang nire-upload ko lang, parang hindi ko pinagawa mismo. Sabi ko, oh my God, kaya pala ganun yung nangyari. Nataranta lang ako. Nag-sorry na lang ako sa beatmaker ko. Oo. Ganun. Ano kaya ritsura ng beatmaker mo? No? Wala eh. First time ko lang ngayong ako maglagay sa Spotify eh. O, kung tutuusin, kung di mo talaga binasa yung terms and conditions, maninibago ka talaga. Kasi Totoo. kasi sa Philippines kasi, kung tutuusin, hindi sa atin usang copyright. Oo nga. Hindi uso sa atin ang copyright. Wala tayong paki sa copyright Wala. masyado dito sa Philippines. Unless talagang kasi alam mo kung bakit wala tayong paki sa copyright? Ano yung mga best example? Yung mga businesses ng pangalan. Yung Jollibee pero Jollibee. Jolly Code. O Jolly Code. yung tipong kung tutusin, yung kulay, yung platform kaparehas ng Jollibee pero Pinaghirapan ng artist mismo. oo, napirata ng yung 7-Eleven, Oh, yeah. 8-12. yeah. PBB, Pinoy Big Water, mga ganun. Maraming ganun talaga. Hindi sa atin uso ang copyright. Kaya nagugulat ang may client ako sa US na nagulat sa akin na don't you have copyright system? Ganyan we na, do. parang We never use that. Yung rules, parang nasa law na ba yan? Nasa law. I think may copyright law naman talaga. May mga copyright law talaga. Kaya kung tutusin, yung mga jingles bagay ng mga kandidato, Oo. parang how would that, would it fall sa copyright? Sa bagay, sa barangay nyo lang naman yan. Pero kung tutusin, it's used for Advertising, ganun. advertising or may profit na mangyayari after that eh. Kinover yung kanta, gano'n, may mga... Di ba? Kasi ang mga cover songs sa YouTube, kinaka-copyright na nga, di ba? May mga karamihan ng cover songs kinaka-copyright. So, bakit Oo nga, no? yung mga sa Wala eh, parang... Iba talaga sa atin, no? Imbis na ma-offend, parang, entertainment na lang to. Wala Parang I think ang argument na lang natin is parody na lang. Ginagamit siya as parody. Wala I think yun yung makaka-bypass ng copyright eh. Kasi I think ang copyright kasi, ang restrictions ng copyright, it's either criticism, fair use, or parodies. Usually parodies exempted sa yung copyright. So pag nirason mo, ay parody lang po namin yan. Big deal talaga sa ibang bansa yung copyright. Oo. Kaya nga mas maraming mga malambawa nag-start pa lang ng pagiging artist, mas umaano sila kasi copyright na yun. Dito wala Mahirap talaga. Mahirap. Pero ito pala, nakalimutan ko itanong sa'yo. For sure, dapat nga kanina ko pa ito tinanong, pero I would ask, baka katayin ako ng mga teenagers kong listener. Kanina kasi napag-usapan natin, di ba, kung paano ka nagsimula sa rap. Oo. Pero sa panahon ngayon, halimbawa, sa edad ko na ngayon na 26, if gusto ko matuto mag-rap, how should I start? Makikinig ba ako ng rap? Magpa-practice ba ako magsalita? First, ma-inspire ka. Kanino ka ma-inspire? Sinong impluwensya mo? Depende kasi yan eh. Di ka makakapili ng impluwensya mo. Depende lang sa hilig mo talaga. Yung pagra-rap kasi talagang kailangan mong parang kung gusto mo, gawin mo. Ganun lang. Parang kung gusto mo matuto mag-rap, makinig ka. Pero para sa akin parang hindi mo kailangan ikopya yung tao. Kasi ako, Bicol rap ako eh. Wala akong ginagaya. Parang hindi ako tumitira naninirahan sa anino ng iba. May sarili akong style, partida ko, Bicol yan. Wala. Hindi ako nanggagaya ng style ng iba. Hangaan, parang ganun. Be unique pa rin talaga yung ginagawa ko. Pero ang impluwensya nga natin, di ba? Ginaya lang natin. Pero ako, nag-stand out. Pag nag-perform ako, wala. Ako talaga yan, channel. Itong sang to. Parang, kahawig siya na, ganyan. Pahawig siya mag-rap ng ganito. Ako, channel talaga ako. Wala talaga ako. Kahawig nila ako, hindi ko sila kahawig. Ganun lang. Parang kung gusto mo matuto mag-rap, makinig ka lang ng rap na gusto mo, ganun. Kasi di mo masasabing paano mo mag-rap? Kailangan ko bang aralan? Siyempre, lahat naman ng bagay. Oo, true. Di mo pwedeng tanongin yung sarili mo na paano mo mag-rap? Kasi kung gusto mo talaga yung bagay, kahit hindi rap, Pag-aralan mo talaga. Yes, true. Ay, tangang ngayon, nag-aaral ako kung paano mag-compose ng mga ginagawa ng ibang tao. Babagay ko yung autotune sa kanta ko, sa boses ko. Kailangan kong bagayin, ganyan. Kailangan kong mag-adjust sa mga listeners ko. Kasi
sabihin nating 70% kabataan talagang may gusto ng rap. Lalo na yung mga wordplay talaga, yun ang kailangan pag-aralan eh. Kaka-enjoy naman talaga kasi. Hindi naman pwede magsusulat ka ng isang ganyan. susulat ka ng isang word, ay isang sentence. Ay, okay na to. Yan. Usually, nakakailang revisions ka ng isang lyrics. Depende kasi yan sa gusto ko na beat. Ganyan. Hindi, minsan, alam mo ba yung yung mixtape ko? 1 week lang yun. Oh, ang bilis 1 week lahat yun. 14 songs. 1 week ko lang yung ginawa. As in. Wow. Dalawang kanta sa isang araw. Ganun ako. Dalawang kanta sa yung pag-record, 3 araw. Parang 10 days lahat. 10 days lahat. Nakagawa ko ng mixtape. Ganun lang. Iba talagang energy ng kabataan. Hindi, pero pinabayaan ko yung pag-aaral ko nun. Oh, yun lang. Yun lang. Yun, pero pinagbayaran ko naman yung ayoko talaga. Kailangan mo talagang tapusin kung anong dapat tapusin. Sino pala since dun tayo sa pagsisimula sa rap, sino ang magandang gateway para magpasok sa rap? Sino yung recommended mong local and foreign artist? Kasi ako, nasa mid-era ako eh. Halo ako. Kung sa foreign, marami tayo sa foreign old school. Eminem and Snoop Dogg, yan ang pinakamagandang pakinggan eh. Kasi si Snoop Dogg, parang new era niya, si Wiz Khalifa. Oo. Si Eminem, old school, ang new era niya, sa new school, si Kendrick Lamar. Ay, magaling si Kendrick Lamar. Parang pareha sila eh. Parang, ito yung mga tito, ito yung mga, parang sa mid-era, tapos itong old school na to. Kaya sa, Eminem at Snoop Dogg lang para sa akin para sa akin. Kasi, si Tupac sa akin, more on crime, yung parang pag-gangsta, ganun. Maganda naman, sobrang ganda si Notorious B.I.G. Marami akong kilala, para recommended ko, Eminem. Ikaw na lang mag-slow mo ng tempo rate ng YouTube para ikaw mag-adjust sa kanya. Marinig mo yung pagiging rap. Mai-enjoy mo talaga si Eminem. Iba ang ni Eminem. Tsaka white boy siya. Isipon mo. White boy siya sa lahat ng rapper. Na kung tutusin, ang rap is kilala for black Americans sa US eh. Tapos nag-rise dun si Eminem. Doon talaga. Ibang doon respect bumilib yun. Kay, AKA White Rabbit. White Rabbit pangalan niya dati ni Eminem. Yun, sa naman sa local, Tagalog, marami kasi. Kasi ako influensya ko talaga sa old school, urban flow, tapos high school ako, 187. Tapos Ghetto Dogs. Okay, ang Ghetto Dogs kasi puro yan mura eh. Hindi na ma-appreciate. Pero kung ngayon, tatanungin ako ng mga bata, mag-ex-batalyon ka, type mo lang dyan, rap Tagalog, nakikita mo lahat din ng mga gandang recommended eh. Kasi automatic na yan sa social media eh. True. Rap Tagalog. Ang dami na dyan, depende sa viewers na yan. Marami talaga dyan. Depende kasi. Di katulad ng dati, no? Para sa akin, Glock 9 pa rin talaga. Glock 9 pa rin talaga i-recommend ko sa mga tao. Parang sa walang muwang talaga. Oo. Glock 9 talaga. Parang gateway siya na, okay, pag nagustuhan mo si Glock 9, explore mo yung ibang genre ng Si Glock 9 lang na. Kasi ang maganda kasi sa rapping community, wala masyadong gatekeep ako napapansin. Yung gatekeep na, halimbawa, may mga ibang genre kasi ng singing na gusto mo matuto ng ganitong kanta. Ay, dapat magaling ka ba sa ganito? Kilala mo ba si ganito? Kilala mo ba si ganyan? Pero sa rap, paano ka magiging unique niyan? kaya nga, pero sa rap, magsabi ka lang, gusto ko matuto mag-rap. Tapos tutulungan ka nila. Oo. Kasi kung tutuusin, yun nga. Ay, hirap talaga noon. Iba ang naalala ko noon, gumagawa ko, mahirap. Mahirap gumawa ng rap noon. Pero madaling gumaya ng rap, parang irarap mo lang. Tapos nung binigyan ako ng beat na parang, gawan mo nga ito. Yung magko-contest nga kami. Alam mo na nag-contest kami? Sorry bro, yung mga partner ko nung 2008, binili namin yung kanta. Hindi namin mismo sulat yung kanta. 2008 yan parang, sige, bili namin to sa'yo kung magsulat, tapos pa-practice na. Tapos yun, talo kami. Tagalog kasi. Tagalog. Tapos kuha tayo pa rin Bicol rap. Mas magandang Bicol rap. Tapos yun, dun kami sumikat yun sa Tabako Sana. kasi talagang
hopefully ano tawag nito? Isa sa mga pangarap. Pero pinakauna na akong compose Tagalog. Tagalog. Tapos doon na lang kami Na-discover na lang yun sa Bicol. Oo. Mas cool kasi sa amin yung Bicol. Maganda Para iba, sa akin. iba kasi talagang dating ng Bicol eh. Oo. May halong lambing, may halong diin. Depende kung anong dialect gagamitin mo. Oo. Kung Pero tabako, more na entertain yung tao na, oh my God, ganun pala yung mga Bicol. No? At sakto, pumapatok na siya ngayon kasi with the rise of Konyo Bicolano, Oo. talagang maghahanap ng mga tao ng ibang forms of Bicol content eh. Oh, shout Bicol, shout out Konyo Bicolano, Konyo tsaka Boss Carepa. Yun na shout yun, out sa inyo dahil sa inyo ay... Tropa ko yun si Boss Carepa. Uy, nice! Kasi nung laking ginagamit niya yung mga kanta. kanta. Tapos sobrang bait niya. Sobrang kasi. At ano tawag nito? Ang gulat ka ako, laking tao pala niya. Oo. yun ang kinagulat ko. Ay, akala ko mga 5 foot siya, mga 5'6" katulad natin. Pero, hindi, ang laki. Ang laki niya. 6 plus ata. 6 plus yun. 6 7 foot. na yun, ano? Pero, hindi yun 7. Around 6 plus yun, ganun. kanina kasi, di ba, before we end this episode, kanina kasi off-air na pag-usapan natin, ang gusto nating mangyari sa Bicol Rap ay maging katulad ng sa tabako. Kasi sa tabako, kahit sino talaga, mapabata, matanda, mahilig sa rap eh. Oo nga. Pero aside sa ganung vision, ano pa yung mga nakikita mong gusto mong marating as a Bicol rapper dito sa buong Bicol region? Or kahit nga di sa Bicol region, dahil dito muna sa lugar natin sa Daet. As in, wala man talaga. Ang objective ko lang talaga, ma-preserve yung mga kanta. Ay, isipin mo, hanggang after 20 years, may nakikinig pa rin mga kanta. Ganun. Tapos, ganito pala yung Bicol ng ganito. Ganito pala yung Bicol ng ganito. Hanggang ma-curious yung listener na search ko kung ano mga pinagsasabi nito. Kasi ngayon, nilalagyan ko na ng ang tawag din subtitle rap ko para ma-distinguish nila kung ano ba tong word na to, ganyan. Gusto ko ma-preserve yung Bicol. Ganun yun, yung dialect natin. Kasi kung tutusin, tapos may ma-inspire ako ng taong sumunod sa yapak mo. Marami na akong na-inspire sa tabako. Ang dami ng dami na mga naggagawa ng Bicol rap. Especially Barangay Kubo. Oh yes. Wow, madami sa Kubo. Diyan ang lahat ng mga matatandang rapper. True. Alala ko dati nung high school ako, karamihan ng mga kaklase naming taga Kubo. Sila yung lagi nagdadala ng speaker na puro rap. Sila yung nagdadala ng rap music sa classroom namin. Iba rin talaga eh. Ba, pag taga-Kubo ka. Shoutout sa mga taga-Kubo pero... Hanggang ngayon, madami pa rin sa Kubo. Basta, grabe. Pamana-mana na lang talaga ng generation. True. Parang, ito, mag-aalis na. Ako, mga kasabayan ko, nag-stop na sila. Kasi yung mga pamilya yan sila. Ako, dire-diretso pa rin ako. Bahala ka dyan. Shoutout ka na lang kayo ha. Kasi kung tutusin, ang language kasi, nag-i-evolve siya through the years eh. So, magandang pakinggan 20 years from now na, ay, ganito pala yung Bicol noong 2020, 2022. Ang bitis. Paasa atin yan, di ba? Bitis. Meron pa yan na word nung matagal na, sa Mingkil. Yan, sa Mingkil. Tagal ko din narinig yan Diba? Huling rinig ko nun, high school ko pa narinig yan Bakit? Baka mamamatay ko sa yung dialect pre. Tulad ng nangyayari ngayon eh. Daming mga old words na namamatay, yes. Nawawala na. Kasi marami talaga na maririnig mo na lang sa simbahan. Oo. Kung tutusin, marami akong natutunan na words dahil sa pagsimba ko sa simbahan. Na Bicol na ama namin, di ba? Amanyamo. Dito di yun yung pinakanta dito. Tagalog dito, I think Tagalog dito eh. Amanyamo sa dito, pa ba yung daming mga Kamurawayan na sabi natin kanina. Yung dami. Pagkamuot usually, common siya naririnig pero ang pagkamuot ay hindi mo masyado naririnig sa mga music. Di ba sa Camarines or Padangat? Padama. Sa atin Padaba, di ba? Padaba. Padaba. Basta iba dito yung itlog nga sa atin, Bunay. Dito Sugok. Sugok ba dito? Hindi ko alam. Sugok. Sugok ang tawag. Sa atin Bunay. Kasi pero may mga ibang Bicol Tapos yung sakal, natatawa ako dito na sakal. Tuok. Dito Tiik. Tiik din. Tiik. Tuok sa atin, di ba? Sa dito Tiik. Kaya na-enjoy ko talaga yung iba-ibang klase. Pero kung sa dialect lang, pag-uusapan ng dialect, ano yun? Yung sa Iriga? Rinconada? Yun, ewan ko dun kung ano mga nasasabi nun. Tsaka sa mga tropa kong taga Rinconada,
Gusto ko Tutusin- makamit ng rapper na Maganda- ringkunada yung rap. Maganda pag-aralan ng ringkunada eh. Kasi hindi mo iba talaga. Para siyang ano, Parang di siya taga Bicol eh. Oo, Parang parang ibang island na siya eh. parang ano, nakumpara ko nga dati ang ringkunada sa Chabacano. Kasi ang Chabacano, Bisaya, Tagalog, Spanish, English. Tayo may Spanish, di ba? Iba-iba. Ang Tagalog natin. Oo. Ay, ang Bicol natin. Ang Bicol natin may konting Spanish pero ang Chabacano, iba talaga. Ibang lingwahe din. Ibang mundo ang Chabacano. Parang ganun ang ringkunada sa Bicol eh. Ang layo nila sa buhay. Sa layo Iba, talaga. ibang, kasi kung tutusin ng Iriga, nasa gitna lang Naga, malapit sa Albay. Naku, tutusin, it's either Bicol Naga ka or Bicol Albay ka. Yun ang Pero, gusto ko makamit ako ng taga-ringkunadang rapper na oo. ringkunada talaga yung dialect niyang gagamitin sa kanta. Tapos ako magra-rap ako ng pangtaba ko kung kanta. Uy, maganda. pang Albay. Maganda yun. talaga Kasi iba't ibang rap ng ano, iba yung rap ng Tapos may taga iba yung rap ng Albay, Naga Albay, Kamnorsor. Daet, ganun. Oo. Isasama ko yun sa ibang kanta. Ang Mga topic collab. namin about sa dialect. Ganun ang gusto ko. Soon. Ikukumpara namin. Anong ganito sa inyo? Ganun. Oo. Gusto namin yun. Magmi-meeting kami yan. Uy, maganda yung ganun. Ganun, no? Abangan ko yan. Mas maganda, yun lang talaga. Ringkunadang rapper. Na, hindi yung Tagalog rapper yung ringkunada yung dialect talaga mismo. Pati yung tono talaga. Kasi Oo. iba rin ang tono ng ringkunada. Paggagastusin natin yung kung marinig nyo man ako sa Chan O Wolfgang, chat nyo lang ako sa Facebook ko. PM nyo ako kung marunong kayo mag-ringkunada. Yung rapper talagang ringkunada. Yun lang kailangan ko eh. Kasi meron akong taga-Naga. Camnorte, meron na. Meron ako sa Camnorte. Tabaco, Albay dami. ako. Albay ako. Sa Daraga, iba rin pala. Oo. Meron ako sa Daraga. Iba rin sa Ligaw. Oh. Iba rin sa Ligaw. Iba rin sa Kamalig. Iba rin ang Bicol nila. Oh, Lalo Pulanggi. Iba rin ang Pulanggi. Kung narinig mo ang dialect ng Pulanggi, iba Ay, rin ang malambot sa ang lambot ng Bicol nila. Ang Tabaco, hindi. Madiin ng Tabaco eh. Oo nga, no? No? Grabe talaga to. Sa Albay pa lang, marami ka ng iba't ibang dialekto na pwedeng Tsaka ang accent paglaruan ng Tiwi, di ba? Ay, oo, TV. Lalo ng Katanduanes. Ay, hindi pa ako Hindi ko pa nakarinig ng taga-Katanduanes. So, hopefully makarinig ka. Di kita i-spoil, pero hopefully makarinig ka ng taga-Katanduanes. Wala akong friend na taga-Katanduan eh. Hopefully marinig ka. Kasi ang Masbate more on Bisaya na eh. May pagka-Bisaya na ng konti ang Masbate eh. Sorsoganon, ganun din. Konting summer vibes na ang Sorsoganon. Oo. Ngayon tawag na taga-Sorcy. Sila Sorsi. Mga Sorsoganon. Social na ngayon eh. Pero anong tawag nito? To end this episode, hindi naman ata papayag ang audience natin na may guest na rapper na hindi magbibigay ng konting sample. So with that, Hindi ko yun alam ay biglaan siya, no? Before tayo sa sample, I would like to thank you, Pre, for accepting. And it was a very fun conversation. Bilis nga ng oras, oh. Isang oras na mahigit tayo nag-uusap, pero parang ang bagal nung pag-uusap natin sa dami ng pinag-uusapan natin. So, sa mga listeners... Kasi taga-Tabaco tayo parehas. Oo. Na-miss talaga ako. Kaya... Naiya ako dati. Sabi ko, saan kaya itong mag-ano sa akin interview? Na-miss ako. Taga-Tabaco, taga-Pacho ka lang. Oo, lapit lang naman eh. Pucha, ano ka lang, panal ka lang. Kung tutusin, kayang Magkatabi lakarin. na eh. Nalalakad lang yan eh. Magkatabi na eh. Wala pang 1 kilometro yan eh. Likod ng Pacho, panal na. Lapit lang. Oo, likod ng Pacho kasi... Yung yung bagong terminal na ngayon eh. Oo nga. Kasi lulusutan na siya. So sa mga gustong sumuporta sa ating Bicolano rapper ay lahat ng links na ni Chano Wolfgang will be in the description, Spotify, YouTube, as well as yung kanyang thrift store. So, check out his drips, shoes, damit, lahat. And makakabili din kayo kung saan bumibili si Julius Babaw. Ay, hindi. Matagal na yung nagbili sa akin. O at least doon sa'yo bumili, di ba? Oo, bumili sa akin. So, with that said, thank you so much for listening. Alright. Without further ado, Chano Wolfgang. Hindi ko alam ang everyone. kakantay ko. Ikaw bahala. You can freestyle, you can choose from your own songs. Wala ba tayo dyan beat? Wala tayong beat, Jit. Paano ba ang ano? Wait lang, titigan ko mga kanta ko. Pasensya na, biglaan pala to. Na on the spot ka bigla, ano? Oo nga. Ano bang kanta? Ano na lang, acapella na lang tayo. Sige, acapella na lang tayo. Yung, ano ko na lang, yung kantang, Tagalog kasi sila eh. Sige lang. Pero, Hindi, Bicol pa rin. Bicol tayo eh. Wala, kung shoutout sa mga Bicol listeners dyan. Itong kantang to is, para sa mga Bicolana. Yung ano na lang, first verse na lang. Okay, game na kayo guys.
Wait lang Pwede bang patugtog nito? Oh, sige. Naririnig ba? Kanta mo naman. Naririnig? Lapit mo sa mic. Maga-maga yun, sobrang gayon, basta Bicolana, sobrang gayon. Parang ano na to ilang oras tayo, lagpas na 1 hour di ba? Oh, lagpas na 1 hour tayo. First verse lang Garubol kang mayon, ang pagkagayon, pag nilutuan ka, talagang manamiton. Pero diabetes miss, size mamo miss, garubiling minatamis sa sobrang hamis. Solid magpadaba, solid magpadangat, solid mamuot digdi sa Bicol mahanap, Bicolana. Sobrang ulag talaga, litaw ang ganda, pang leading lady ang gayon, pero pang pelikula just like Venus, rap pang Miss Universe pa. Kaya dai mo pag-isipo na ikamakanos, tandaan mo na warang ginibo, pangit ng Diyos puro magayon. Break it down. Okay, and that's it. So thank you so much, Channel Wolfgang. And again, thank you so much for listening to this episode of Chill Talks Alright. Podcast. And see you all on the next one. Bye.